kalamansi po ay seedling, mula po doon sa buto tinanim. Ganyan po yung ating grafting na kalamansi. Natampo ninyo. Ngayon pagka po tagulan, wala. And guys, papasok na po tayo doon sa pangalawang bahay po ng aking biyanan. Medyo adventure din po itong ating daan. Pagka umuulan ay grabe po ang putik dito. So kayang-kaya ng barako Kawasaki yan. Good morning guys, good morning po sa ating pong mga viewers. Maraming salamat po sa sumusubaybay nitong ating YouTube channel, Kalamansi Trivia at iba pa. Ako po ay minsan pang nagpapasalamat sa lahat ng sumubaybay po nito. At meron na po tayong 18,000 subscriber. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala dito po sa ating pong channel. Sana po patuloy po tayong tumutok at meron po tayo pong mga matututunan at iba't iba pong mga bagay ukol po sa pag-aalaga ng kalamansi, din naman po sa iba't ibang mga gulay. At sa araw na ito, meron pong nagtatanong sa atin kung po pwede po ba tayong magtanim ng kalamansi sa ilalim po ng niyog, gayon din naman po sa ilalim po ng mangga. Meron pong iba tayo po mga ka-farmers na kung po pwede raw na tayo po ay magtanim noon at gaganda ang kalamansi at magkakaroon po ng marami pong bunga. Ito po, meron ako ipakikita po sa inyo na video kung saan na ito'y tinanim po sa ilalim po ng mangga at nakapalibot din po ang niyog at makikita rin po ninyo kung ano po ang itsura ng seedlings na kalamansi. Ayan. At nakita rin ninyo kung ilang taon na, kung gaano kataas pagka po naitanim o lumaki ang kalamansi sa ilalim ng mangga at yun din po sa niyog. Dito po tayo ngayon sa lupa ng aking pong biyanan. Ito, meron po tayong niyog. At syempre, katabi rin po ng ating niyog itong ating mangga. Di ko alam kung ano pong klase mangga po ito, pero nagbubunga naman siya. Ayan, katabi rin po niya ang Indian mango, niyog. Ito naman po yung sinasabi ko po sa inyo na kalamansi. Ayan, kita ninyo kung gaano po kataas ang kalamansi po natin. Ayan, medyo malulam po kaya na kukunan po natin ng maganda ang video na itong ating kalamansi dahil makulimlim ang panahon. Ito pong kalamansi na ito ay seedling. Kita ko sa inyo po ang seedling po ng isang kalamansi. Pagka po ang kalamansi po ay seedling, mula po doon sa buto tinanim, ganyan po yung kanyang tinik. Matutulis, mahahaba. Pinutol pa nga ng biyanan ko yung iba niyan. Ito ay umiidad na po ng 12 taon. Imagine po ninyo kung gaano po kataas yan. Ay siguro baka nasa 25 feet yan. Bakit ganyan kataas ang kalamansi pagka nasa ilalim po ng buko tsaka po ng niyog? Kasi hinahabol po niya ang taas ng mangga, pati na rin po ang niyog. Para makakain lang po siya ng araw. Kasi kumakain po ang dahon niyan pag nasisikatan po ng araw. Pag hindi po siya tatangkad ng ganyan, hindi siya makakakuha po ng pagkain sa mumula po sa araw. Kaya hindi po advisable yung pagtatanim po ng kalamansi sa ilalim po ng niyog, ilalim po ng mangga. Kung gusto po natin magtanim po ng mangga, dapat mangga na lang. Kung gusto po natin magtanim po ng niyog na lang. Ngayon, kung yung bawa naman po ang niyog ninyo pambakod lang sa bawat palibot, po pwede rin. Basta't wag lang po masyadong malililiman ng inyong kalamansi. Tingnan nyo po. Gaya nito, imagine niyo kung gaano po kahahaba po nitong tulis ng kalamansi. Ayan. Pagka po sa tag-araw, hindi po mapagbubunga po ng maganda yan.
dahil sa sobrang taas na. Hirap na pong pitasin dito ng mamimitas. Ano po gagawin dyan para makuha po ang bunga? Di titirado rin. Ko pala, ang gagawin ng mamimitas dyan, susungkitin. Dahil di na rin po maaabot po yan ng hagdan. Yung biyanan ko po kasi mahilig din po sa kalamansi. Nung po kasi nagpunta ako rito, malaki na po itong kalamansi na ito. Sabi nga niya, seedlings mula po doon sa buto. Pinula po niya tumubo. Ayan na nga po ang resulta. Ngayon, binigyan po natin sila ng grafting. Pakita ko naman po sa inyo yung itsura po ng grafting na dito rin naman po sa Bataan. Ayan o, yung ating mangga. Ayan, yung ating buko. Ayan, nagtanim na po ng panibagong buko ang ating biyanan sapagkat yung mga niyog po niya kinain po ng uwang. Yan po problema po sa niyog natin. Pagka marami pong uwang, ayan, pinatay na rin po ng uwang yan yung kanyang buko. Namumunga na po yan. Di po naagapan. Ito naman pong kalamansi natin. Tingnan nyo po, nasa gitna po siya ng mangga. Ayun, hinahabol niya po yung taas ng mangga. Kita niya rin po yung kanyang tinik. Makikita naman po ninyo pagka po ang kalamansi po ay seedling. Ganyan po kahahaba ang tinik po niya. Para siyang tinik po ng suha. Ayun, meron pa rin pong bantay. Ayun, yung bantay natin yung hantik. Ayan, kinakain po itlog po ng hantik. Ibok kung tawagin. Ayan, yung ating maliit na buko na tanim o nyog. Mga pinatay na po ng biyanan ko po itong napatay po na uwang. Kaya kung tayo po magtatanim po ng kalamansi, kailangan po makita rin po ninyo na hindi po dapat na lililima ng inyo pong kalamansi. Mas maganda kung kalamansi, puro kalamansi. Pagka po mangga, puro mangga. Pagka nyog, puro niyog. Ito, meron rin pong suha rin yung aking biyanan. Mga ilang ko na lang po yan ay mahihinog. Suha naman po kasi mga kaibigan, once a year kung magbunga. Hindi ko alam kung twice a year pa. Hindi kagaya po ng kalamansi natin, dire-diretso pamumunga po niyan. Kaya tuloy-tuloy po ang harvesting ng ating pong mga kababayan. So paano guys? Sana po ay meron po tayong natutunan na panibago pong kaalaman para po do sa ating pong mga kababayan na gusto po nga magtanim po ng kalamansi dahil marami pong nagchat-chat po sa akin, yung pong kanilang itinanim ay mga seedling. Maghihintay po tayo dyan ng mga 6 na taon, 7 taon para tayo makakita po ng bulaklak. At syempre, makikita rin po kayo dyan ng mga matutulis na mga tinik gaya po ng sasuha. At alam naman po natin, pagka po may tinik po ang inyo pong tanim, delikado po yan sa bata. Lalo na pagka halimbawa yan ay naglalaro at mapunta po dyan sa kalamansi ninyo at nagkatulakan, yun ang magiging posibleng mangyari. Baka matusok pa ang inyo pong anak. Kasi alam nyo po, ang kalamansi pagka po matinik at natusok ka, may makirot din po yan. Mahapdi. Ganon. Para bang meron siyang kasamang kirot. Ganon ang kalamansi. Pero pagka po grafted tsaka po markot yung ating kalamansi, wala pong ganong kahahabang tinik. May tinik man siya, medyo maliliit, pero hindi po ganong makaka-aksidente doon po sa ating mga anak. Pwede po kayong halimbawa, kung talagang wala kayong makuha pong punla na grafted tsaka po marketing, at gusto po niyo talaga magtanim po ng kalamansi, pwede niyo lagyan po ng net para hindi po delikado sa inyo pong anak. Pero marami naman pong nabibili po dyan na mga punla na grafted tsaka po markot. Pwede naman po kayo makabili po nun.
Ang inaman kasi ng Marco at saka po grafted, pag tinanim po ninyo, mayroong bunga, palaki nyo na po ng konti, pag okay na, pitasin po ninyo. Meron po kasi ang ginagawa ng iba doon po sa grafted at Marco pagka tinanim, inaalis po kaagad po yung bulaklak, pati rin po yung bunga. At sa susunod po nating episode para po tayo kung magtatanim po ng kalamansi, ano ba ang magandang punla? Ano ba ang okay, ang the best? Ang marketed ba o ang ating grafted? Siyempre, sa seedling, hindi po natin advisable na magtanim po tayo ng kalamansi na mula po sa buto. Matagal po itong anihin. Pero para makita rin po ninyo, ano ba ang magandang punla? Ano ba ang bagong punla? Ano ba ang the best itanim? Ano ba ang itsura nito pagka ito'y lumaki? Yan. Sa susunod po nating episode, abangan nyo po yan mga kababayan. Tandaan po ninyo mga kaibigan, sa pagpili, wag po tayo masyado pong nagmamadali. Sabi nga ng iba, pili ng pili, nauwi sa bungi. Mas maganda yung hintayin natin na mayroong magandang dumating para makita po ninyo yung ating itatanim at sure kayo na malalaki ang magiging bunga ng inyong kalamansi. At minsan pa po, hanggang dyan po ang ating inilahat po sa inyo, isinyer. Sana meron po tayo natutunan. Nandito po ako sa ilalim po ng puno ng suha. Ayan, hinihintay lang po natin ito na mahinog. Ayan, kaya kasama ito, pamilya po ito rin ng kalamansi. Kaya lang ito malaki. Kung ganito karami, ganito kalalaki ang bunga ng kalamansi, kawawa po yung kalamansi natin. Kaya may mga size-size din po sila. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag, at nagsasabi at lagi natin tatandaan, ang kaalaman at ang karunungan ay may katumbas na kayamanan. Magandang araw po sa inyo. Masaya at happy 18K subscriber at maraming salamat po. Paalam na po sa inyo. God bless all. Bye-bye.